morning mga kapatid. Ito na yung nagpraktisan na balibaliktad ang koneksyon na ayaw pa rin gawin sa bayan ng Chaong. Shoutout dyan sa mga mekaniko dyan. Pag pangit ng motor ayaw nyo nang gawin. Yan o. Binuhay natin lahat. Starting, headlight, flasher. Leto na yan. Right and left. So may stoplight na din. Lala walang tail light kasi hindi ko mabuksan. Hindi ko maibili ng bumbilya. So pabibili ko na lang yung may-ari. Saka dito mga kapatid, pag nagpapagawa may mga previous oh. Yan, previous ko yan. Mga pinagtanggalan ko sa aking tricycle na LED light. Sinangkap na din natin para yung ating customer ay pag na ginagabi ayan, visible siya sa kalsada. So ito na yung ating finished project na halos isang araw at kalahati natin ginawa. Ayan mga kapatid, bago na yung right and left flasher, bago yung headlight, bago nag-install tayong LED light. Yan, previous natin, nilinis natin lahat ng mga socket terminal, tinira natin ng contact cleaner. Yan, nilinis natin ang carb at saka yung block. Ayan, lilinisin pa rin natin, kakarwas pa natin ng mga kapatid. So ganito tayo ditong gumawa. Yan lang, maraming salamat mga kapatid. Thanks for watching. God bless. Mga kapatid, meron tayong ayusin. 300. Rosy 110 na rin oh. Rosy 110 Oh, SS. SS 110. Ayaw tayo wiring ng iba. Yan. Ready na lang sa isang mekaniko, hindi kinaya. Bago sa bayan. Kaya so marami daw ginagawa. Kasi alam nilang purpose na rin. Dito sila mahihirapan eh. Hindi sinadya sa'yo napapalitan ito. Ganong matagal na eh. May mga ilaw pa ako dyan, kakabit ko na sa iyo. Mga pinagpalitan ko. Para meron kang ilaw sa uli. Nagana naman kuya rin. Ang problema lang sa wiring siguro. Bubuklatin natin lahat ng wiring. Bago yan. Bago yung nilagay niyang yan. Yung nasa laser. Ang mahal pala nito. Wala akong makakuha na rin. Pang ano? Pang Rosy DL. 14 DL 150. Magre-ring niya akong lisensya. Kaya hindi ko ano sa inyo. So ayusin natin dito mga kapatid. Papalitan natin ng left and right switch. Convert natin sa XRM. Bago yung kanyang headlight. Pang KR. Buwan na mamayang hapon may biyahe kami. Sabi ko uumpisan ko ng baklasin ngayong umaga. Para makita ko na yung mga issue nito. Pero ngayon hindi na nagana yung ano starter. Hindi na kuya. Pero dati nagana ko yan. Nagana yan dati. Basta bago battery mo. Oh, bago yan. Ipagaganahin natin. Basta walang problema, starter motor niya kaya. Yan, babaklasin natin. So ito na mga kapatid, nung mabuksan natin yung kanyang sa headlight sa harap. So lagot-lagot. So sa ground, dito sila kumuha, binuhol dito sa shock. Napakalupit nung nag-wiring nito. Ground ng busina, basta lang nakayakap dito sa may front shock. So ito yung kanyang left switch. Ito yung may headlight, flasher, at yung ating busina. So ito yung ating binili pang XRM. So conversion ang mangyayari dito mga kapatid. So para mabuo natin yung socket, kakat natin ito mga kapatid at isusuksok uli natin dito. Yan. Yan, ganyan ang itsura niya. Ito yung sa kanya sa headlight. Putol-putol oh. Ano po, kulay blue supply to eh. Common to. So putol din. So gumawa sila ng napakabilis na trabaho. Ayan oh. Switch on off, kumuha dito sa ACC. Kinonvert dito. Supply. So maaaring dito pinutol to mga kapatid. Ayan. Ito yung galing ng ating left switch. Yung ating sa ilaw headlight. So ginawa, convert dito ang ICC wire ng ating Rosy ay pure black, kumuha ng black dito. So okay nga naman, on off para magka-supply lang itong high and low. Yan. So bago natin umpisa mga kapatid, yan, konting panalangin tayo.
So Lord, sana sa araw na ito ay bigyan mo ko ng sapat na kaalaman, dagdag na kaalaman para magawa natin ng maayos itong issue ng motor na Rossi 110. So yan. Maraming salamat Panginoon sa umagang ito. Palain po tayong lahat. In Jesus name, Amen. So ito mga kapatid, tatanggihan nga ito. Kung kaya sa placer, nag-additional na sila ng wire, nag-extend, diretso doon. So ito yung kanya nagkaroon na ng corrosion. So hatol nga dito, papalitan ng harness. So ating re-repair ito mga kapatid. At dito sa kanyang sarapay, ang kinalas-kalas ko muna. So may supply naman yung kanyang ignition switch. So na-tester ko na. Ibolo ko din minsan na susian. So importante dito, unin nyo i-check kung may nalabas na ACC wire supply. So ayan mga kapatid, meron. So madali na, basta may lumabas na ganyan. Try lang muna natin ang contact cleaner para mabuhay, para hindi tayo mahirapan. So magko-convert tayo. So dito sa kanyang dating left switch, ito sa starter, sa busina, blue white, may ilang siyang wire, 2, 4, bago yung patog din yung dilaw, 2, 4, 6, brown na may white, 2, 4, 6 kasamang dilaw, bago dalawang brown, 8, 9. So itong ating papalit mga kapatid, bilangin natin, 2, 4, wala akong tagahawak ng camera 4, 6, bago tatlo, 9, bago dalawa, 11. So 11. So gagawin natin ang paraan yan mga kapatid. So okay mga kapatid, ayan, na-convert na natin. So yung black, yan, at saka blue nitong ating pinagsama na natin, kasi ito yung black ay ACC ng ating Rossi. So sa Honda ganun din, pinagsama ko lang dito kasi magkaiba. Ayan, magkaiba dyan. So para masupplyan ng blue itong kanyang papunta ng ating high and low, at saka itong magkaroon ng common itong ating switch ng ating headlight. So yung black connection na din sa busina. So saka dito sa ating left and right placer. So ito yun. Ito yung ating sa placer, orange, mayroon light blue, ACC natin black, bago ito yung ating common ng ating sa placer, yan, bago green. So ano tinatapatan ng green, green, yun. Lumabas violet papunta ng ating busina, green which is busina, yan. Lumabas dito violet na punta ng kanyang positive ng busina, bago yung kanyang negative na nakakapit dito, inilagay ko na dito, inama ko na sa headlight yung pinaka negative ng ating headlight. Tapos ito sa sakit ng Rossi, dalawa. So sa pang KR naman, so pa Rossi ito yung parang enduro mga kapatid. So 4 wire yan, so salang connection. So magpapalitin na lang natin kasi hindi ang ibabaw nito ay green brown, ang ilalim ay white blue. So nagkabaliktad mga kapatid, kung pabaliktad lang nito kasi ibabaw nito ay green white. So baliktad, dito ay ang green, ang ilalim niya ay white blue. So baliktad, so ating pagtatapat-tapatin kasi mga kapatid, ito yung kanyang yung brown, ito yung which is taillight. So yun, taillight natin itong color brown, bago ito yung ating high ng ating headlight. So dalawang switch yan nangyari, dalawang socket. So ang gagawin natin, cut na natin dito, bago iduktong natin dito, yan, para pagka nag high tayo, meron tayong may connection ng high. So pag lang natin so na-connection ko na yung so try natin yung busina, yan, right placer, left placer. So tapos titingnan natin kung may connection yung kanyang ito.
high. Ito yung high, oh. Yan, hindi pala naka-on yung ating switch. Yan. So, yan pala low. Low dito ang ating side light. Yan, low beam. Tapos, high beam niya ay ito, blue. Yan. So, pag pinatay natin, wala yung kanya. Yan. So, ganun lang. Ilipat-lipat lang natin. Ayan, pagpapalit-palitin natin ito. Tatapat-tapatin natin dito sa socket niya para hindi na tayo magputol. Okay mga kapatid, update tayo. So, dito, inayos lang natin. So, hinugot natin yung terminal kasi hindi magkakatapat. Pinagtapat natin aring color coding din. Brown to brown, green to green, blue to blue. Yan. Blue is low. Bago yung kanyang high ay itong white. Tapos, dito lumabas sa bagong harness, pang XRM. So, katulad brown, bago light blue. Bago ito yung brown white, ay brown gray. Brown white nga mga kapatid. So, ito yung common ng ating placer. So, itong common ng pang Rusi. Yan. Tapos, dilaw, yellow to yellow, bago orange to orange. So, marami pang mga lagot-lagot dyan. So, ito sa brake switch. Yan, sa kamay. So, check natin. So, ito yung kanyang switch. So, pag ino natin to, kanyang headlight, kailangan meron na siyang tail light. Tail light at saka yung meron siyang park light at saka headlight yung low. Yan. So, tapos pag ino natin to, kailangan mag-high naman yan. Yun, no? Yan. Okay, functional. Busina. So, tingnan natin. Okay, magana. So, kaya medyo mahina ating battery. Siyempre, nagto-troubleshooting tayo mga kapatid. Tatandaan nyo mga kapatid, pagka kayo magko-koneksyon, puro hinang ang gagawin nyo. Yan, puro hinang yan mga kapatid. O, tingnan ninyo. Puro hinang yan. 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 Ganyan ang koneksyon. Kung gusto nyo tumagal ang inyong wiring. So, yung kaninang naka-ground dito, tinanggal natin dito, naka-bull dito sa kanyang front shock. So, kumuha tayo negative sa kanyang headlight. Yan. Negative ng ating busina. Yan. Ito, update tayo mga kapatid. Ito na yung sa kanyang right switch. So, yan lang ang switch ng ating sa starter lang sa ganitong Rusi para siyang sa XRM. So, bago na yan, medyo maiksi, nag-extend tayo. So, ito lang napon ako mga kapatid. May problema dito. So, ako nagduktong na. Ito, wire pa niya to. Ito, wire pa niya ng yung stock yan. Bago ito ay wire pa din niya. Nagduktong lang tayo. Doon kinat natin at dito natin dinuktong. Para mabuo natin yung socket para hindi bull-ball, hindi iayos natin, parang ibabalik natin sa stock. So ngayon, nung masusong ko, kasi base sa akin, sa placer to, right placer to, bakit din sila kumuha ng connection ng sa starter. Yung trigger ng ating starter, yun yung 86. Pag naka-neutral ka, 85. 85 ng ating starter relay, at dito siya kumukuha ng 86 na dapat manggaling sa ACC. ACC wire ko, pure black. Ngayon, dito ko nakita, dito sila nag-connection sa right placer ng ating Rusi 110. So, naka-on yan, susian yan, tanyo. So, paano siya magkakaroon ng supply? Paano aandar itong starter? Hindi ko alam kung sino ang nag-wiring nito, mga kapatid. Bakit dito siya kumuha? So, magkakasupply yan kung magpa-placer tayo ng kanan. Tanyo, gagana yung starter. Yan. Haba. Napakalupit. Nag-wiring nito. So, nakakaawa mga kapatid ang may-ari. So, bumabayad, hindi man naayos. So, ang tapang connection dyan, mga kapatid, hindi kayo dyan kukuha dito. Sa pure black. Ito yung ating ACC wire. Doon lang sa ating mga kapatid na mga nagwa-wiring, nagme-mekaniko. Huwag nyo pong pakialaman pag hindi nyo po alam at nakakaawa po ang customer. Nagbabayad sa inyo ng ayos, hindi naman na gagawa ang motor. So, yan. Sinuplay na natin from ACC. Ito magiging 86 ng ating starter relay nitong motor na ito. So, naka 85 na yan kasi naka-neutral. So, yan. Tulig na. Meron na. Ha? Subukan magko-connection sa ACC. Ang trigger ng ating Suzuki 110SS ay red na may lining na yellow. So, yung isa niyan, yung isang kulay niyan ay black. So, kaya nga black. Bakit ka nag-connection sa gray ay black yung wire? Dito sabihin, pure black, sa ACC siya naka-connection.
bakit kayo nag-connection dito sa ating flasher ng right flasher natin. Okay mga kapatid, update tayo. So yan, pagkagaling natin sa paghanap buhay, yan, nag-wiring ulit tayo ng konti at gawa nung binuhay natin yung taillight niya, problema hindi na ilaw. Pero magbuhat dito, yan, nag-connection ako dito. Ito yung taillight niya. Yan, kasabay yan ng taillight. Inupuan ko yung pinagapang ko dito, sinabay ko dito sa right flasher. Na-install ng iba. Bago yan, tinuktong natin dito mga kapatid. Yan, dito yan, yung kulay brown na ito. So on natin yung headlight niya, dapat may ilaw yan. Pero wala, kanina wala din brake light, nalagyan na din natin. Kasi putol din yung kanyang kulay dilaw. So ang brake light, itong Rossi 110 ay kulay yellow. Ang kanyang tail light ay brown. Bago yung right and left flasher niya, blue at saka orange. So yung green dyan, negative. Yan. So may brake light na siya ngayon. Meron na siyang brake light ngayon. Oh. So palitin ang bulb niyan. Kaya hindi gumana yung tail light niya. So yun, almost ano na, halos tapos na din. Yan, kinira natin ng ano, tire inflator para wala yung konting dumi. So para maging active yung kanyang push start, ipa-power up line pa natin yan. Pero okay na din siya, one click na din. So okay na din yung connection nitong sa headlight. Yan, binuo na rin natin yan. So yan, i-organize pa natin na maganda yung mga kapatid yung wiring niya. So dito hindi na natin papagana ito, pero gumagana na yung kanyang signal light bago meron ding neutral. Tingnan natin yung kanyang maaaring pundo yung kanyang sa high beam diyon. Yan. So sa gas niya, yun, gumagana din yung sa gas mga kapatid. So maaaring bumbilya to mga kapatid yung kanyang sa high beam. So maaaring bukas mga kapatid ay tapos na ito. Tirahin natin bukas ng umaga, i-organize natin, babalutan natin, wala tayong palalabasin na wire. Kapatid, tatandaan ninyo pagka nag-super power up line tayo tulad na rin, nakabuhol. So humanap tayo ng socket dito sa pinaka-positive na kanyang ignition coil, bago yung kanyang mga tornilyohan mga kapatid. Yan ay kalawangin. So pinort natin, tinira natin to. Yan. So ganun, kailangan lahat ng electrical connection, yung contact niya dapat talagang intact. Kailangan walang loss. So tulad na nun, kinakapitan ng kanyang ground. Yan. Kinakalawang na. So titirahin din natin yan mga kapatid. Para intact, para yung supply dire-diretso, walang sabit. So ito mga kapatid, ano ba yung sinatawag ng super power up line? Yan, sa pamamagitan ng ating original na boss relay, dito natin palalakasin yung kanyang right and left switch. So para ma-check natin kung okay ito, so itong number 30 ng ating SPST relay at saka number 86 pinagsama natin. So itong number 85, ito yung ating negative. So papakita ko sa inyo mga kapatid kung paano ang pagta-troubleshoot. So yung number 85 niya mga kapatid ng ating boss relay, nilagay natin sa negative. Bago itong ating tester, yung kanyang alligator, nilagay natin dito. Bago yung kanyang number 30 at 85 pinagsama natin. So kailangan may lumabas na supply dito sa kanyang 87. Yan, dalawang 87 yan mga kapatid. Yan ang ibig sabihin ng SPST relay. So kailangan umilaw yan mga kapatid para makita natin kung buo yung ating boss relay. So yan o. So ibig sabihin mga kapatid, buo yung ating sa gitna ng ating SPST relay. So kailangan naman mga kapatid umilaw din sa ating pinaka isang 87. So output na yan ng ating boss relay. So dikit lang natin mga kapatid. Yun o. So yun, ibig sabihin buo yung ating SPST boss relay. So yun ang ginagamit ko pang super power up line. Okay mga kapatid, ito na yung ating super power up line. So dito natin ipipisto. Yan, para hindi siya mabasa ng tubig. So ito yung sinasabi ko sa 87. Yan ang gagamitin natin sa kanyang underglow. So kung may mga pinagpaltan pa dito mga kapatid, pwede ating ipipray na sa kanya. So bali apat na kulay yan, dalawa dito sa likod, dalawa dito sa una, para visible yung ating customer sa ating sa kanyang pagdadrive kung siya gagabihin. So maraming bagay ito, visible siya sa daan. So pray na to, hindi na ito kasama sa aming usapan. So ganyan tayo gumawa. Bago yan, kakarwas pa natin yan mga kapatid. Para pag kinuha niya, linis na. Lilinisin pa din natin ito mga kapatid. Yan. So okay na. Yung ilaw, basta na lang isusok yung ating headlight bago ito tornilyo doon, okay na yan. So titingnan natin kung may pinag-iba yung performance. Yun, mas mabilis kapatid nga yung mag-start. Yan ang sinasabi kong active. Hindi parang hindi gayon. Kahit pa malakas ang battery niya,
So ang kagandahan nito, hindi nahihirapan si battery. Kasi pag dumaan from battery, dumaan ng boss relay, mas palalakasin pa niya kasi naka 30 amperes tayo. Halos kasing tapat niya. So kumbaga sa battery, 48 amperes ang ating battery, ito ay 30. So para ka nagkaroon dito mga kapatid na kulang-kulang na dalawang baterya. Ganun ang ibig ko sabihin sa super power apply. Yun lang ay hindi maintindihan mga kapatid ng iba. Pero magpa-install na kayo, lahat ng mga motor ko naka super power apply. Yung aking Supremo, kinabitan ko ng two-way alarm, buhay lahat ng ilaw, napapagana ko sa ating remote. Yung ating Rusi 175, ayan, magang-maga, alin man sa dalawa na yan, one click ng one click. So ito, gagawin din natin one click are. Gagawin natin parang brand new yung kanyang performance pagdating sa start. Yun lang mga kapatid, lalakas ang ilaw, ingatan ng battery, ang regulator, stator, ignition coil, palalakasin ng mga ilaw, palalakasin ng performance. Ganun ang super power apply. Yan, maraming salamat mga kapatid. So bukas, okay na, lilinisin na lang natin at ipapakita ko sa inyo pag naibalik ko na yung buong bearings dito at saka nung pagkalinis. Yan, maraming salamat and God bless kapatid.